Billionaire's Instant Bride Part 65. Nakatitig lang ako sa blangkong kisame habang hawak-hawak ang piti. Hindi ko alam kung paano ko to sasabihin kay Uriel, lalo na't hindi ko rin alam kung paano siya magre-react. Natatakot ako. Natatakot ako na baka hindi niya matanggap, lalo na't hindi pa niya ako kayang mahalin ng buo. Dahil hanggang ngayon ay nakagapos pa rin siya sa pangakong binitawan niya sa kababata niya. Paano kung hindi niya talaga ako mahal? Paano kung mas lumabo pa ang tsansa na maging kami, lalo na't nabuntis ako nang hindi naman namin planado? Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko dahil kay bigat talaga ng nararamdaman ko. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Imbis na matuwa ako dahil may nabuo sa sinapupunan ko, ay nababalot ako ng takot at pangamba dahil sa magiging reaksyon ng mga tao sa paligid ko. Gumulong ako sa kama pero agad ding napabangon nang makaramdam na naman ako na parang masusuka ako. Kaya dali-dali akong nagtungo sa banyo. At habang nakaharap ako sa sink, ay hindi ko mapigilang mapatitig sa sarili ko at mapaiyak na lang sa frustrasyon. I feel so lost at wala nang ibang responsable sa sitwasyon ko ngayon, kundi ako lang din. Ako lang din ang masisisi ko. Napaupo na lang ako at napatitig sa kawalan. Ano nang gagawin ko ngayon? Sasabihin ko ba o itatago? Napailing na lang ako bago ako lumabas ng banyo at inayos ang sarili ko. Kakain na lang ako ng ice cream at bagoong para kahit papaano ay kumalma ang nararamdaman ko. Yun lang ang tingin kong magpapakalma sa akin. I need to calm my mind down at nang makapag-isip ako ng maayos at makapagdesisyon bago pa man nila malaman. Pagkababa ko sa sala ay tahimik ang paligid. Siguro nagpapahinga ang mga kasambahay, pati na rin si Lolo. Kaya naman dumiretso na ako sa kusina para tingnan ng ref kung may supply pa ba ng ice cream. May dalawa pang natitira kaya napangiti ako bago dali-daling kinuha ang garapon ng bagoong at isang kutsara. Kasabay ng pagpunta ko sa hardin. Doon ko planong kumain dahil mas tahimik at mas mabibigyan ko ng atensyon ng sarili ko. Pagkarating ko sa garden ay naroon pala si Lolo Henry at naglilinis. Mabilis akong lumapit sa kanya. Lolo, mainit po ah. Saway ko at hindi ko mapigilang mag-alala dahil baka kung mapano siya. Saglit siyang tumigil sa ginagawa bago lumingon sa akin. Unang dumapo ang tingin niya sa dala kong ice cream at bagoong at kitang-kita ko kung paano dahan-dahang lumukot ang mukha niya sa pagkalito. What's that? Ice cream at bagoong po. Sagot ko sa kanya at ngumiti. Ito po ang kinahihiligan kong kainin itong mga nakaraang araw. Pagtatapat ko sa kanya, pero natigilan ako nang mapagtanto ko ang sinabi ko. That's unusual. Anya bago tumingin sa akin at nailing na napangisip. I was about to say that maybe you're pregnant, but it would be absurd, right? Natuod ako sa kinatatayuan ko. Bahagyang nanlaki ang mga mata ko at hindi ko mapigilang mapalunok. Ilang segundo pa ang lumipas bago ko nagawang pekein ang tawa ko. kaya nga po. Ramdam ko ang pamumuo ng malamig na pawis sa noo ko nang naningkit ang mga mata niya habang nakatingin sa akin. Kita ko kung paano niya dahan-dahang itinango ang ulo niya. Iha, tell me the truth. Anya habang nakatingin ng diretso sa mga mata ko. Hindi ako makasagot. Ni hindi ko nga magawang iiwas ang tingin ko. Nagsisimula ng kumabog ng pagkalakas-lakas ang dibdib ko. I won't get mad. I promise. Paninigurado niya sa akin. But I get surprised. Pahabol niya bago akong initian. Lumunok ako ng laway at agad na naghanap ng makakapitan. Dahil bigla yatang nanghina ang mga tuhod ko. Hindi po, Lo. Pagsisinungaling ko sa kanya. Mainit na po rito.
Mas mabuting pumasok na lang po tayo sa... No, mariin niyang sambit. Tell me the truth. Ulit niya at hindi inalis ang tingin sa akin. Pangako, hindi ako magagalit. Just tell me the truth. Nakagat ko ang ibabang labi ko bago ako napayuko. Sorry po, Lolo. Sorry po. Mas iniyuko ko pa ang ulo ko dahil hindi ko alam kung paano ko siya haharapin. Hiyang-hiya ako sa kanya dahil baka kung ano ang isipin niya tungkol sa akin. Hindi ko po sinasadya. Sorry. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at napaiyak na lang ako. Iha. Mabilis siyang lumapit sa akin at hinagod ang likod ko. Please don't cry. Sambit niya. Pinilit kong pigilan ang mga luha ko pero hindi ko magawa. Sorry po. Sorry talaga. Paulit-ulit kong sambit habang humahagulgol. Hindi ko po sinasadya. You don't have to feel sorry, Iha. Dinala niya ako sa ilalim ng puno kung saan may mga upuan at mesa. Pinaupo niya ako roon at tumabi siya sa akin. Please, hindi ko po alam kung anong gagawin, Lolo. Hindi ko po alam kung dapat ko bang sabihin kay Uriel at sa mga magulang ko. Pagtatapat ko sa kanya at ibinuhos ang lahat ng bigat ng nararamdaman ko. So sorry po. Sorry. Narinig ko ang marahang pagbuntong hininga niya bago niya pinatong ang palad sa balikat ko. I told you, huwag kang mag-sorry. It's not a mistake, okay? Nabuo ang batang yan dahil ginusto niyo ng apo ko. Hindi ako sumagot. Patuloy lang ako sa pagluha kahit na gusto ko nang tumigil sa pag-iyak. Siguro ito na yung lahat ng bigat na kinikimkim ko. Don't worry about your pregnancy. I'll make sure to support you. Paninigurado niya sa akin. But in order for me to do that, you have to tell Uriel first. You have to let him know na ama na siya. Dagdag niya bago ngumiti sa akin. Kasi kung ako lang, Iha, I'm so glad to know that you're conceiving his child. I'm so happy to know that my grandson will be a father soon. Umiling ako sa kanya. Pero, paano po kung hindi masiyahan si Riel sa oras na malaman niyang buntis ako? Hindi pa rin siya nakakapag-move on sa past niya. Paano kung... It will be fine, Iha. Paninigurado niya sa akin. Kung hindi siya matutuwa sa ibabalita mo sa kanya, huwag ka pa rin mag-alala. Dahil susuportahan kita at ang magiging apo ko sa tuhod. Pero sigurado ako matutuwa yun. Sana nga po. Tugon ko at pilit ang umiti. And when that happens, I'll make all the arrangements for a real wedding. You have to get married as soon as possible. Mabilis niyang sagot habang sabik na nakangiti sa akin. Kung gagawin niyo po yun, malalaman po ni Uriel na matagal niyo nang alam na nagpapanggap lang kaming dalawa. At mataas din po yung tsansa na malaman niyang nagkaroon tayo ng kasunduan. Sambit ko sa kanya. Samantala, Uriel's point of view. Isang malutong na mura ang kumawala sa bibig ko nang mapagtunto kong naiwan ko ang papeles sa mansyon. I need that paper later for the presentation with the prospect investor. Napabuga na lang ako ng hangin bago kinuha ang susi sa office bag ko at dali-daling lumabas ng opisina. Hindi ko kasi makontak si Lolo at Christine. Ewan ko ba sa dalawang yun? Kapag nasa bahay ay parang wala nang pakialam sa mga cellphone nila. Parang sila patuloy ang maglolo. Pagkababa ko sa parking lot, ay agad ko nang pinaharurot ang sasakyan. I need to make sure that the presentation won't be delayed. I have to go home earlier dahil bala kong dalhin si Christine sa isang restaurant para i-date siya at para sabihin rin sa kanya na handa na ako. That after days of thinking and reflecting, I am now convinced that I am ready to move on from my past and face the present and future with her beside me. Iniisip ko pa lang kung paano ko sasabihin sa kanya ang mga salitang matagal nang naglalaro sa aking isipan, ay napapangiti na ako. I can't wait to see her reaction. I can't wait to kiss her with no hesitation, to love her with nothing holding me back.
I can't wait to love with freedom. I feel bad for letting go of the promise I have held on to for years. Pero napagtanto ko rin na matagal ko na palang tanggap na hindi na babalik sige. That our paths will never cross again. It's just a part of me rejects that thought. A part of me is still hoping she would come back even after facing countless signs that she won't. Kung nasan man siya ngayon, I hope she's happy. I hope she's with a man that can love her for what and who she is. A man that can see her worth and can give her all the love she deserves. Pagkarating ko sa mansyon ay agad kong tinungo ang kwarto, expecting to see Christine inside, pero wala siya. She's probably out with Lolo dahil hindi ko rin makita ang matanda. Bago ako lumabas ay sinubukan kong tawagin ulit si Christine at baka sumagot na to. Pero napakunot na lang ang noo ko nang marinig ko ang ringtone niya sa kwarto. And that's when I saw her phone on the bedside table. Napakunot ang noo ko bago ako lumabas sa kwarto at tinungo ang kwarto ni Lolo dahil baka naroon sila. Pero wala. Where could they possibly be? Bulalas ko habang binabagtas ang hagdan pababa. Lala? Tawag ko nang makita ko tong lumabas galing sa kusina. Do you know where's Lolo? Tanong ko. Hindi ko po alam sir pero kanina inutusan niya akong kumuha ng gardening tools kaya baka po nasa garden siya. Sagot nito. I see. Thanks. Tinungo ko ang garden para tingnan kung nandoon ba siya. At napangiti lang ako nang makita ko sila ni Christine. Mukhang may pinag-uusapan sila habang nakatalikod sa akin. Tatawagin ko na sana sila, pero hindi ko alam kung bakit tila may bumulong sa akin na lumapit. Ilang hakbang pa lang ay unti-unti ko nang naririnig ang pinag-uusapan nila. Hindi ko nga lang marinig ng maayos dahil malayo pa. At nang tuluyan akong makalapit, ay magsasalita na sana ako nang marinig ko ang sinabi ni Christine. Kung gagawin niyo po yun, malalaman po ni Uriel na matagal niyo na pong alam na nagpapanggap lang kaming dalawa. At mataas din po yung tsansa na malaman niyang nagkaroon tayo ng kasunduan. I froze the moment I heard those words. Napakurap-kurap pa ako para kumbinsihin ang sarili ko na baka namali lang ako ng tinig. But a part of me is shouting I heard it right. What did you say? Halos pabulong kong tanong dahilan para mabilis silang mapalingon sa gawi ko. Kitang-kita ako kung paano manlaki ang mga mata nila sa gulat. Both of them are stone in shock, and that just proved it more that I heard what I heard. Uriel? What did you say, Christine? May naon kong tanong, pero kuyom-kuyom ko na ang kamay ko para pigilan ang pagdagasa ng emosyon ko. Ulitin mo. Apo. I'm not talking to you, Lo. Matigas kong sambit. Naringkit ang mga mata ko bago ako bumaling muli kay Christine. Say it again. Utos ko sa malalim na boses. Say it again. Ramdam ko na ang pagbaon ng mga kuko ko sa aking palad. Imbis na salubungin ang mga mata ko ay yumuko lang siya. Uriel? Damn it! Umalingaw-ngaw ang sigaw ko. Just fucking repeat what you said. Sabihin mo sa akin ang harap-harapan. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. This is too much for me. I feel so betrayed. I feel like a fucking fool dancing on someone's palm. Bullshit. Billionaire's Instant Bride, Part 66. Christine's Point of View. Ramdam ko ang paggapang ng lamig sa aking katawan nang marinig ko ang boses ni Riel. At halos manigas ako nang makita ko kung paano balutin ang galit at pagkadismaya ang kanyang mga mata habang nakatingin sa akin. Hindi ko alam kung saang parte ng pag-uusap namin ni Lolo Henry ang narinig niya. Pero hindi nun mababago na dismayado at galit siya sa akin. Halos wala ng hangin na pumapasok sa baga ko dahil sa sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko. Just fucking tell me what you said a while ago. Malalim niyang sambit habang kay talim ng tingin sa akin. Don't make me say it, Christine. Just don't. Anya bago siya huminga ng malalim. Marahil ay upang kontrolin ang emosyon niya. Uriel,
Tanging pagsambit lang ng pangalan niya ang nagagawa ko. Dahil pinangungunahan ako ng bigat ng nararamdaman ko. Please, let me explain. You don't have to explain anything, Christine. Just repeat what you said earlier. Malamig niyang sabi bago ko pa man matapos ang sasabihin ko. Napahawak na lang ako sa dibdib ko, habang pilit na pinipigilan ang pamumuo ng mga luha sa magkabilang sulok ng mga mata ko. Iho, calm down. Pagsabat naman ni Lolo Henry. Mabilis na napatingin si Uriel sa kanya. Kay tanim na mga titig nito bago tumarahang umiling. Calm down? Hindi makapaniwalang tugon niya at natawa na lang at nailing. How the fuck do you expect me to calm down, Lo? I literally heard your conversation. Umalingaw-ngaw na ang boses niya sa buong mansyon. Baka sa bawat salitang binitawan niya ang kanyang nararamdaman. Kita ko kung paano niya ikuyom ang mga kamay habang galit na bumaling sa akin. Was it fun? Ani't mapaitong ngumiti. Was it fun toying with me, ha, Christine? Hindi ako makasagot. Hindi ko mahanap ang tamang mga salita na sasabihin sa kanya. I am being overwhelmed by the situation. Iho, shut up, Lo. Isa ka pa. Halos magsilitawan ng mga ugat sa leeg niya habang pulang-pula na ang kanyang muka habang turo-turo ang kanyang lolo. You all made a fool out me. Can you please calm down, Uriel Bon? Tumaas na rin ang boses ni Lolo Henry. Halos hindi na ako makahinga dahil sa tindi ng tensyon sa pagitan nilang dalawa. Baka nakakalimutan mong ikaw ang nagsimula nito. You wanted to make a fool out of me. Sigaw niya at tinuro ang apo. You paid people to fool me. Well, fuck that inheritance, Lo. It's all yours. Matigas niyang tugon bago tumingin sa akin. I don't care about it anymore. Nakatiim ang kanyang panga habang kay talim ng tingin sa akin. How much did it pay you for you to turn your back against me, ha, Christine? Magkano? Napayuko na lang ako dahil hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa sarili ko. I don't want to say anything that could make the situation even more complicated. Ayoko nang gatungan pa ang galit na nararamdaman niya sa akin, at lalo na kay Lolo Henry. Walang kasalanan si Lolo Henry dito. Everything is my fault. Iho, singhal ni Lolo Henry. Can you let her explain? Can you let us explain our side? Maring umiling si Uriel habang kuyom-kuyom ang kamay niya. There's no need for any explanation, Lo. I've heard everything I need to hear. Malamig niyang sabi bago siyang umisi. And yes, I devised a plan to fool you para makuha ang mana ko. I did that because you are so determined to fuck my life up. You are so determined to dictate the course of my life. Sigaw niya rito bago siya bumaling sa akin. Huminga ako ng malalim at humakbang palapit sa kanya para sana abutin ang kamay niya at mapakiusapan ng pakinggan ako. Uriel, don't you fucking go near me. Marin niyang sabi sabay duro sa akin. Nag-uumapaw ang galit sa mga mata niya. Naalis manginig ng gusto ang kanyang kamay. And I don't want to hear any of your explanation. Huminga siya ng malalim bago naging blanco ang mga mata niya. I will give you time to pack your things. Make sure to be gone before I come home. Dagdag niya bago tumalikod. Mabilis ko siyang hinabol at hinawakan ng kamay niya. Uriel, saglit. Makinig. Don't touch me, Christine. Manabig niyang sabi bago marahas na inalis ang kamay ko. Leave while I still have a little amount of compassion left in me, Christine. Dagdag niya bago tuluyang umalis. Kasunod nun ay ang malakas na pagsara ng pinto. Nangihina ang mga tuhod ko at napakapit na lang ako sa upuan para suportahan ang bigat ko. Nanubig ang aking mga mata bago ako bumaling kay Lolo. Ano na pong gagawin ko? Tanong ko sa kanya habang pilit na pinipigilan ang pagbuhos ng mga luha ko. Lolo, huminga ng malalim ang matanda bago to lumapit sa akin at iyakap ako ng mahigpit. Let's give him time to calm down, Iha. It was a shock. Sigurado kung kapag lumipas na ang galit niya, ay makakausap na natin siya. Sambit niya sa akin habang marang hinahagod ang likod ko.
Don't stress yourself out too much. Masama sa bata yan. Dagdag niya at mas hinigpitan ang pagkakayakap sa akin. Pangako ko sa'yo, I will do something to fix this mess. Naiyak na lang ako bago yumakap sa kanya pabalik. Ibinaon ko ang mukha ko sa kanyang dibdib at doon inilabas ang lahat ng luhang kanina ko pa pinipigilan. Sorry, Lo. Bulong ko. Sorry. Iha, sinabi ko na sa'yo na huwag kang humihingi ng sorry dahil wala kang kasalanan. Marahan niyang sabi sa akin pero mabilis akong umiling. Kakasalanan ko po kung bakit nagkaganito ang lahat. Kung sana hindi ako dumating sa buhay niyo, hindi sana kayo magkakaganito ni Uriel. Giit ko. Kung sana. Iha, putol niya sa sinasabi ko bago siya kumalas sa pagkakayakap. Everything was bound to happen. Trust me. Anya bago hinaplos ang magkabilang pisngi ko at pinahid ang mga luha ko gamit ang hinlalaki niya. Kaya kumalma ka muna at huminga ng malalim. Let the raging emotions subside. Dagdag niya sa akin at matamis ako ang initian. For now, I want you to go upstairs and rest. Pero, pinapalis na po ako ni Uriel. Tutol ko sa sinabi niya. Baka mas magalit siya sa akin kapag nakita niya ako pag uwi niya. He won't. Paninigurado niya sa akin. Let's time do its part, okay? Kakausapin natin siyang muli mamaya kapag kalmado na ang lahat. Okay? Maraan akong tumango at sinunod ang sinabi niya. Sinamahan niya ako hanggang sa makarating kami sa kwarto ni Uriel. Nang makalabas siya ay napaupo na lang ako sa kama at muling napaiyak. Ito ang kinakatakutan kong mangyari. Ilang beses ko nang naiisip ang posibilidad na to kahit nang hindi ko pa man napagtatanto ang nararamdaman ko sa kanya. At ngayong alam ko na sa sarili ko na mahal ko siya, doble ang sakit na nararamdaman ko. Doble ang panghihinayang. Doble ang galit na nararamdaman ko sa sarili ko dahil wala akong nagawa para pigilang humantong sa ganito ang lahat. Binuksan ko ang cellphone ko at sinubukan siyang tawagan. Pero isang ring pa lang ay pinatay na niya ang tawag. Nang tawagan ko siyang muli ay nakapatay na ang cellphone niya. Napabuga na lang ako ng hangin para ilabas ang bigat mula sa loob ng dibdib ko bago ko siya pinadalahan ng text message. Let's talk please. Let me explain. Yun lang ang sinabi ko dahil gusto kong sa personal ko sabihin ang lahat. Gusto kong maramdaman at makita niya ako habang pinapaliwanag ko sa kanya ang dahilan ko kung bakit ko tinanggap ang alok sa akin ng lolo niya. Nang wala akong makuhang reply sa kanya, matapos ang ilang minuto, ay nagdesisyon akong humiga na muna at ipikit ang mga mata ko saglit. Makailang beses akong huminga ng malalim para lang mapakalma ang sarili ko. Hindi kasi mawala-wala sa isip ko ang mukha ni Uriel kanina. Nakagat ko ang labi ko bago ko inabot ang unan at tahimik na umiyak. Hindi lang kasi galit at pagkadismaya ang nakita ko kanina, kundi pati na rin sakit. Kitang-kita ko sa mga mata niya kanina ang sakit at hindi ko mapigilang magalit sa sarili ko. Alam kong hindi naging maganda ang nakaraan niya. He's been hurt for years, longing for a love that he wasn't sure to come back. He was wounded by a promise he chose to keep. Even Amadeus' doubt and uncertainty. Ipinangako ko sa sarili ko na mamahalin ko siya ng wagas para maghilam ang mga sugat ng nakaraan niya. Pero ano tong ginawa ko? Mas sinaktan ko siya. Pinuksan kong muli ang mga sugat na sana'y naghihilom na. Sa labis-labis na emosyong nararamdaman ko, ay hindi ko na malaya na nakatulog na pala ako. Nagising na lang ako nang marinig ko ang pagbukas ng pinto. Agad akong napabangon at nakita ang pagpasok niya. Uriel? Bumaba ako sa kama at lumapit sa kanya, pero sinalubong lang ako ng blankong mga mata niya. Bakit ka pa nandito? Malamig niyang tanong. I made myself clear earlier. Huminga ako ng malalim at sinalubong ang mga mata niya. Can we at least talk before I leave? Nangunot ang noo niya kasunod ng pagising niya. Talk? For what? Humakbang siya palapit sa akin. Para lokohin mo ulit ako? You can no longer fool me, Christine. Hindi na ako maniniwala sa kahit na ano pang sasabihin mo. Uriel, inabot ko ang kamay niya pero mabilis niya yung inalis.
Don't touch me! Sigaw niya sa akin. Sobrang talim ng mga titig na pinukol niya sa akin. Leave, Christine. Leave while I can still hold myself. Umiling ako at muling inabot ang kamay niya. Mahigpit ko yung kinapitan, kahit pilit niya yung binabawi. No, hindi ako aalis hanggat hindi mo ako kinakausap. Pagmamatigas ko. Please. Sabing huwag mo akong hawakan. Maras niya akong hinawi, kaya napaupo ako sa sahig. Ayaw mong umalis? Then I guess I don't have a choice but to drag you out of my house. Matigas niyang sabi, bago siya pumunta sa cabinet at kinuha ang mga damit ko. Uriel, please. Pagkapang akong lumapit sa kanya at iyakap ang isang binti niya. Please hear me out. Pagmamakaawa ko, kasunod ng pagbuhos ng mga luha ko. You had all the chances to tell me the truth, Christine. You had all the chances. Matigas niyang sabi bago inalis ang mga braso kong nakapalupot sa paa niya. But you chose to lie to me. Ngayon hindi ko na tuloy alam kung pati ba ang sinasabi mong pagmamahal mo sa akin ay paniniwalaan ko pa. Dagdag niya bago siya naglakad palabas sa kwarto habang bitbit ang mga damit ko. Napatingin na lang ako sa likod niya habang walang tigil na umaagos ang luha ko sa magkabilang pisngi ko. Nanginginig ang mga kamay at tuhod ko dahil sa labis na panghihina at sakit na nararamdaman ko. Pero pinilit kong tumayo para sundan siya, para magbakaawa na sana'y dinggin niya ako kahit isang beses lang. What are you doing? Umaalingaw-ngaw ang boses ni Lolo Henry, kaya nagmadali akong bumaba sa hagdan at nakita ko siyang kaharap si Uriel. Where are you taking that? Anya habang nasa madamit ko ang tingin. Outside. Ayaw niyang umalis kahit na ilang beses ko siyang pinakaisapan. Malamig niyang sagot. So I don't have any choice but to force her out. Have you gone insane? Not as insane as you. Pabalang nitong sagot sa lolo niya bago niya ito nilagpasan at dali-daling pumunta sa labas ng bahay. Agad naman akong sumunod sa kanya, pero saglit muna akong tumigil nang madaanan ko si Lolo Henry. Ayos lang po ba kayo, Lo? Tanong ko sa kanya. Ako dapat ang magtanong yan sa'yo, Iha. Anya. Gumitila ako sa kanya bago hinawakan ang kamay niya at marahan tong binisil. Ayos lang po ko, Lo. Sambit ko bago ako nagpaalam sa kanya na susundan ko na muna si Uriel. Pagkalabas ko ng mansyon ay nakasalubong ko si Uriel. Hindi na niya hawak ang mga damit ko kaya tingin ko ay naitapon na niya ang mga yon. Just hear me out. Kahit saglit lang. Pagmamakaawa ko sa kanya bago ko hinuli ang dalawang kamay niya. Please. Tumitig siya sa akin at doon ko napansin na namumula na pala ang palibot ng mga mata niya. Ano pa bang sasabihin mo sa akin, Christine? Narinig ko na ang dapat kong marinig. Pambulog niyang sabi bago binawi ang kamay niya mula sa akin. I was fooled to believe that you really love me. Mahal kita. Mabilis kong sagot bago ko hinawakan ang magkabilang pisngi niya. Pilit kong hinuli ang mga tingin niya. Mahal na mahal kita, Uriel. Sobrang mahal. Masuyong sabi ko at hindi na napigilan ang muling pag-iyak. Sobrang bigat ang tip-tip ko. Sobrang bigat na nahihirapan na akong huminga ng maayos. Daan-daan niyang sinalubong ang aking mga mata. Kitang-kita ko kung paano sumilay ang malungkot ng ngiti sa kanyang mga labi, kasabay ng paggulong ng isang butil ng luha sa kanyang pisngi. Kung mahal mo ko, bakit mo inilihim sa akin ang lahat? Dahil ayokong nangyayari ngayon. Ayokong mawala ang tiwala mo sa akin. Mabilis kong sagot. Mabait siyang napangiti bago inalis ang mga kamay ko sa magkabila niyang pisngi. Ganun ba kababang tingin mo sa akin? Ganun ba kakitid ang pag-iisip ko? If you just told me about it earlier, baka hindi ganito ang nangyari. Anya bago huminga ng malalim. But it's too late. Too late, Christine. Uriel. Umiling siya at tinapat ang palad sa akin. I love you. But I don't think I can still be with you. Hindi ko na alam kung ano ang totoo sa'yo. Namamaos niyang sabi, it's best to end everything, Christine. Habang kaya ko pang bumangon mag-isa, bibitaw na ako. Tila gumuho ang mundo ko sa sinabi niya.
Unang beses kong marinig mula sa kanya ang tatlong salitang yun. Kaya tagal ko yung hinintay at mamutawi sa bibig niya. Pero hindi ko kailanman hiniling na maririnig ko ang mga yun sa ganitong pagkakataon. Sa ganitong paraan. Ayoko nang mabuon muli sa pangungulila, Christine. Pabulong niyang sabi bago ko nakita ang pagtulo ng mga luha sa pisngi niya. So while I can still move on without anyone's help, leave. Leave me. Let's end everything here and now. Dagdag niya bago niya ako tuluyang nilagpasan. Napaupo nilang ako sa sahig habang hawak-hawak ang dibdib kong kanina pa naninikip. Parang dinurog ng paulit-ulit ang puso ko. Seeing how cold and emotionless his eyes were while looking at me breaks my heart into pieces. Sobrang sakit. Gusto kong sumigaw ng paggalakas-lakas para mailabas ang bigat ng nararamdaman ko. Pero ang tanging nagawa ko na lang ay ang umiyak ng umiyak habang niyayakap ang sarili ko habang umiihip ang malamig na hangin na dala ng paghahari ng gabi. Maya-maya pa'y lumapit sa akin si Lolo Henry at niyakap ako ng maigpit. I'm sorry, Iha. I'm sorry. Bulong niya sa akin. I will fix this. Hindi ko hahayaang humantong lang sa ganito ang lahat. I will make sure that the two of you will have the chance to talk and clear things out. Pangako ko yan. Tumango lang ako bago yumakap sa kanya pabalik at malakas na humagulgol. Sana nga. Sana nga maayos pang lahat. Dahil hindi ko alam kung paano magsisimulang muli. Hindi ko alam kung kaya ko ba nawala si Uriel sa tabi ko. Ngayong nasanay na ako na siya ang nakikita ko bago ko matulog at pagkagising ko sa umaga. Hindi ko alam kung kaya ko bang harapin ang sakit at pangungulila na dala ng bawat bukas na hindi ko na siya kasama.